Kamusta sa inyong lahat? Maligayang pagdating sa Hoopla Kids Recipes. Ngayon, gagawa tayo ng banana bread mula sa simula. Kaya ang kakailanganin mo para dito ay isang itlog, kalahating kutsarita ng vanilla extract, kalahating kutsarita ng baking powder, isang katlo ng tasa ng tinunaw na mantikilya, 2 dinurog na saging, 1 at kalahating tasa ng self-raising flour, at 1 tasa ng asukal. Kaya ang unang bagay na gusto mong gawin ay ilagay ang iyong dinurog na saging at ang iyong asukal sa isang mangkok. Idagdag din ang iyong baking powder at ang iyong tinunaw na mantikilya at sa wakas ang iyong vanilla essence. Ngayon, oras na para basagin ang itlog at haluin ito ng mabuti. Sa wakas, idagdag ang iyong harina. Siguraduhin gumamit ng electric whisk. Ilagay ang halo sa isang tray na may lining. Ilagay ito sa oven sa 100 at 70 antas sa loob ng 35 minuto at magiging ginintuang kayumanggi ito. Ang bango nito. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay hiwain ito at ihain. Ang sarap! Kaya maraming salamat sa panonood ng Hoopla Kids Recipes lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring ipaalam sa amin sa kahon ng komento sa ibaba. Dahil gusto naming marinig mula sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel sa itaas at makikita tayo muli sa lalong madaling panahon. Salamat sa panonood. Hello sa inyong lahat! Maligayang pagdating sa Hoopla Kids Recipes. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng masarap na Thanksgiving sweet potato dessert. Para dito, kakailanganin mo ng pastry pie crust, 1 libra ng tinadtad na kamote, kalahating kutsarita ng kanela, kalahating kutsarita ng asin, 1 tasa ng gatas, 3 tasa ng asukal, 2 puti ng itlog, 2 itlog, 2 kutsara ng mantikilya. At kakailanganin mo rin, para sa dekorasyon, whipped cream at chocolate chips. Ang unang bagay na gusto natin gawin ay i-bake ang ating kamote. Siguraduhin nakabalot ito sa foil. At ilagay ito sa oven sa 200 degrees Celsius sa loob ng 45 minuto. Kapag tapos na iyon, ilagay natin ito sa ating blender. Idagdag ang gatas para maghalo. Kapag halo na ang lahat, gusto nating idagdag ang mga itlog. Ngayon, gusto nating idagdag ang mga puti ng itlog. Kailangan mong maging matyaga. At ang asukal at ang ating mantikilya. Idagdag din ang kanela. Ngayon, gusto nating idagdag ang asin natin. Patuloy na i-blend. As kung ensuloy ganap tong nahaw, gusto nating ibuhos ito sa anong base ng pastry. Ilagay ito sa oven ng 45 minuto sa 100 at 80 antas Celsius. Layon, hayaang lumamig. Kapag malamig na, gusto natin gamitin ang ating whipped cream para takpan ng ibabaw. Masarap. Huwag kalimutan ang mga gilid. At sa wakas, iwisik natin ang chocolate chips. Masarap! Hindi na ako maghintay na kainin soup. At ayan na. Perpektong panghimagas na kamote para sa Thanksgiving.
Maraming salamat sa panonood ng Hoopla Kids Recipes lahat. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel sa itaas at mag-iwan ng mga komento sa ibaba. At maligayang araw ng pasasalamat. Paalam! Kamusta sa inyong lahat? Maligayang pagdating sa Hoopla Kids Recipes. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng balloon chocolate balls. Tama iyon. Hindi iyan mangkok. Iyan ay tsokolate. Maaari mo itong kainin. Ang kakailanganin mo lang para dito ay mga mini balloon, isang balloon pump, ice cream, 200 gramo ng tsokolate, at isang tray na panghorno na may papel na panghorno. Kaya ang unang bagay na gusto natin gawin ay palubuhin ang ating mga lobo. Kung wala kang pambomba, pwede mo itong gawin gamit ang iyong bibig. Pero mas madali ito gamit ang pambomba. Kailangan mo magpalobo ng maraming lobo ayon sa dami ng mangkok na gusto mo. Nakagawa ako ng 6. Kaya ang susunod na gagawin natin ay kunin ang ating tsokolate at tunawin ito sa microwave. Kapasitner science, kun ang iyong baking paper ang maglagay ng ilang tuldok gamit ang kutsara. Ibig sabihin nito ay tatayo ng maayos at tuwid ang mga lobo habang natutuyo. At ngayon, para sa masayang bahagi, kukunin natin ang ating lobo at isasawsaw ito sa tsokolate. Siguraduhin na pantay at maayos ang pagkakalapat. Pagkatapos, ilalagay natin ito sa ibabaw ng isa sa ating mga tuldok. Matsilgi imar tuldok talang hulugan ito na tatiyo ang mangkok kapag tuyo na ito. Perfecto! Mas mabuting gumamit ng mini balloons kapag ginagawa ito dahil mas matibay sila kaysa sa mas malalaking balloons. Kung gagamit ka ng mas malaking balloon, maaaring pumutok ito dahil sa init ng tsokolate. Ngayon, gusto nating ilagay ang ating tray sa loob ng refrigerator ng 2 oras. At malapit na tayo. Butasin ang mga lobo gamit ang aspile. Ito ang masayang bahagi. At pagkatapos, alisin ang lobo. Siguraduhin walang natitirang lobo. At ayan na. Tingnan mo kung gaano kasarap ang mga ito. Ang natitira na lang ay maghain ng masarap na sorbetes. Mas mabuti kung malamig ang ilalagay mo sa mangkok dahil matutunaw ito kung hindi. Ang akin ay may sobrang masarap na ice cream at strawberries. Perfecto! And kapag natapos ko na ang ice cream, pwede ko rin kainin ang mangkok. Hindi ba masaya yon? Balloon chocolate bowls. Sarap! Kaya maraming salamat sa panonood ng Hoopla Kids Recipes lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ipaalam sa amin sa kahon ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa itaas at makikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Salamat sa panonood. Paalam! Kamusta at welcome sa Hoopla Kids How To lahat. Ngayon, gagawa tayo ng flubber. Kaya ang kakailanganin mo para dito ay 2 mangkok, kalahating tasa ng tubig, 1 kutsara, kalahating tasa ng PVA glue, ilang pangkulay ng pagkain, 1 kutsarita ng borax, 1 ziploc bag, at 1 tasa ng tubig. Kaya ang gagawin mo ay ihalo ang 1 tasa ng tubig sa iyong borax. Azaduin mo ng mod. Susunod, idagdag mo ang kalahating tasa ng tubig sa iyong PVA glue. Muli, haluin ito ng mabuti. Ang mga ito ay nasa magkahiwalay na mangkok.
Yan, Isidoro gusto po Wisbeket. Ay, siguro sa nga kulay sa gusto mo? Ihalo ang iyong pinaghalong borax sa PVA glue at tingnan kung paano nangyayari ang flubber. Wow! Pigin ito ng mabuti gamit ang iyong mga kamay. Sunod, ilagay ito sa mas maliit na mangkok para maalis ang sobrang tubig. Ngayon, oras na para maglaro. Kung gusto mong itago ang iyong flubber, ilagay ito sa Ziploc bag. Ito ay pipigil sa pagkatuyo nito. Nakakabaliw. Kaya maraming salamat sa panunood ng Hoopla Kids How To lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video, gusto naming malaman sa kahon ng komento sa ibaba. Mangyaring mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang bigyan kami ng thumbs up. Gusto naming makita kayo muli sa lalong madaling panahon. Salamat sa panunood. Hello at welcome sa Hoopla Kids Style. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng perfect na ballet bun. Kaya una sa lahat, magsisimula tayo sa ating buhok na naka-ponytail. Ngayon, kukuha tayo ng insert or hair donut. Ipasok ang ponytail sa gitna nito. Wisikan ito ng kaunting tubig. Ibig sabihin nito ay mas madali itong mag-set. Gusto nating suklayin ang ponytail ng ganito. Patuloy na mag-spray. Ngayon, kukuha tayo ng isang hair elastic at ilalagay ito sa buong bagay. Kapag tapos na ito, kunin ang sobrang buhok. Iikot natin ito ng ganito. At pagkatapos ay ibabalot natin ito sa paligid ng base ng bun. Ibig sabihin nito, hindi mo makikita ang hair elastic. Dire, get your dang quiz on bonnet. Ngayon gumagamit ako ng laso para magmukhang maganda. Maaari kang gumamit ng anumang kulay ng laso na gusto mo. Itali ito sa isang laso at ayan na. Kaya maraming salamat sa panonood ng Hoopla Kids Style lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring ipaalam sa amin sa kahon ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at makikita tayo muli sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa panonood. Paalam!